5 years na nga namin dito ngayon sa Taiwan. 5 taon na nga rin hindi nakauwi ng Pilipinas. Matagal na rin hindi nakauwi, naabutan kasi ng pandemic. Kaya hopefully next year makapagbakasyon naman kami. Madali lang magbakasyon, pera na nga lang ang kulang. Ako nga pala si Lily at 5 taon na nga rin kami nitong magkaibigan ni Marie Chris. At ngayong araw nga, anniversary nga namin dito ngayon sa Taiwan. At gumala nga lang kami ngayon dito sa X-Park. At ikikwento ko nga lang ngayon ang kwentong abroad namin. Way back 2018 nga nung nag-apply ako dito papuntang Taiwan. Sa kagustuhan ngang mabigyan ng magandang buhay ang anak at pamilya ay nakapagdesisyon na nga ako mag-apply sa ibang bansa. Pareho pala kaming Bisaya nitong kaibigan ko at sa Cebu nga kami nag-apply papunta ditong Taiwan. Akala ko nga hindi ako makapunta dito. Fresh pa sa isipan ko that time. Interview namin yun sa webcam. Tapos hindi daw ako makita ng interviewer. Gawa din siguro na sama ng panahon that time. Mahina ang signal. Konting-konti lang talaga yung naitanong sa akin. Ang next person na agad. Agoy, action tagkabalaka. Nawala na nga ako ng pag-asa. But fortunately, after a week, tumawag nga yung agency namin na get ready na daw for medical. Mela kung pala ang agency namin sa Cebu. Ewan ko lang ngayon kung meron pa bang branch sa Cebu. Manila talaga yung main branch nila. After nga namin ng medical sa Cebu ay panilipat nga kami sa Maynila para doon na sa Melaco, Manila i-process ang mga iba pang kailangan namin. Naalala ko nga habang naghintay kami ng aming flight from Cebu to Manila ay may nagtanong na isang babae kung may GCash ba daw kami. Naubusan daw kasi siya ng load. And luckily itong kaibigan ko ay nagbebenta siya ng load. At doon na nga nagsimula ang aming kwentuhan at nagtanong nga siya kung saan kami sa Maynila mag-i-stay. At sabi nga namin ay hanapin pa namin tong hotel na ibinigay ng agency. At nag-offer naman si ate kung gusto ba daw naming sumama sa kanya at doon na lang daw magstay sa tinutuluyan niya. At dahil nga first time ko din pumunta ng Maynila ay nagdalawang isip talaga kami ng kaibigan ko na kung sasama ba kami kay ate. At paglapag nga ng eroplano sa Maynila ay binagalan talaga namin lumabas kasi nga hindi na nga lang kami sasama sa kanya. Pero paglabas nga namin ay nakita nga namin siya nag-aantay. And we are lucky kasi ang babait nila. Shoutout pala kay na Mami Jane at kay na Mami Grace. Nakadalawang balik pa nga kami ng Maynila bago kami nakalipad. At sa kanila na nga lang kami tumuloy. Ang saya lang sa pakiramdam at inuring nga nilang kaming kapamilya. Kaya laking pasalamat namin sa kanila at one day masusuklian din namin yun. Marami nga ding di makakalimutang experience sa Maynila, lalo na yung naghahanap ka ng lending office para may pambayad ka sa placement fee ng agency. Malaki-laki rin ang placement fee ng pa-Taiwan, 65k din. Plus mag-iiwan ka pa ng pera para sa pamilya mo. Yung tipong hindi ka pa nga nakapagsimulang magtrabaho ay marami ka ng utang. Kaya maswerte din yung nag-abroad na medyo nakaluwag-luwag konti sa buhay. Yung di mo na kailangan mag-lending para sa placement fee o di kaya di mo na kailangan magpadala agad-agad para sa pamilya mo sa Pinas. Linggo nga nang kami dumating dito sa Taiwan at dahil nga linggo ay nagstay pa nga kami dito sa tinatawag nilang bodega pagkatapos naming mag-medical. At kinabukasan pa nga kami hinatid sa aming company. In Bentic pala yung company namin, Dashi Branch. At solar panels pala ang gawa namin doon at marami din kaming mga Pinay doon, mga 400 plus. At ang sahod pa that time is 23,100 NTD o 40k sa peso. Mahirap nga ang unang buwan namin dito sa abroad. Yung kailangan mong tipirin ang dala mong pera. 7,000 NTD talaga yung pinadala ng agency namin para budget namin sa 2 buwan. Pero yung dala kong pera noon is 5,000 NTD lang. Yung halos 2 buwan akong nag-uulam ng mga sardinas, chicharon o alamang o noodles, makatipid lang. Hindi kasi makabili ng lutuan kasi wala ka pang pambili ng gamit. Basta importante may rice cooker ka. Marami ka din talagang i-adjust pag nag-abroad ka. Isa na dito yung pagkipag-usap mo sa mga Taiwanese. Syempre, di mo man maintindihan yung mga sinasabi nila kasi kakarating mo lang dito sa Taiwan. Yan ang isang dahilan kung ba't maganda mag-apply dito sa Taiwan. Kasi di naman kailangan marunong ka talaga o kailangan pang mag-aral bago ka makarating dito. Dito mo na lang din yan matutunan sa katrabaho mong Taiwanese, sa pakikipag-usap mo sa kanila araw-araw. Kahit nga rin ako ngayon 5 taon na dito sa Taiwan, basic na Mandarin pa lang din ang natutunan ko. So ayun na nga, first 5 months nga namin dito sa Taiwan o dun sa company namin dati, ay OT-OT pa at nakakapagpadala pa at nakakapagbayad pa ng lending. 1 taon din yung binabayaran kong lending dati. Mga 6 months na namin siguro dun sa kumpanya na yun, biglaan nga silang nag-layoff at biglang humina. Naka 3rd batch na nga silang layoff nun, hindi pa rin kami nasama ng kaibigan ko. At pinapasok nga lang kami sa company para mag-time in lang kahit walang ginagawa. At sa ganun nga sitwasyon, nakaabot nga kami doon ng 2 years and 6 months. Sa kakaantay namin ng ma-layoff kami, hindi talaga kami na-layoff kaya nakapag-desisyon na lang kami na mag-transfer. In short, hindi kami nagkapera doon.
At that time, naabutan na nga din kami ng pandemic kaya inaalaw na nila ang transfer. Gawa ng hindi pinapasok ng Taiwan ang galing Pinas o hindi pa sila kumukuha ng tao galing sa Pinas. Maghirap na din maghanap ng company that time na pagtransferan sa dami din na nag-layoff na company dito sa Taiwan. At buti na lang, saktong nag-hiring yung company ng kakilala ni Marie Chris. At ito na nga yung company namin ngayon. So last 2020 nga ay lumipat na kami dito. Family business lang doon na company pero maayos naman nagpasahod at may pa-bonus pa. Laundry business naman tong company namin ngayon. Kami yung mga tagalaban ng bunny suit at sapatos ng mga kumpanya. And we are happy now na naka 3 years na kami dito. And happy na nakasign ulit ng panibagong kontrata. Laban lang para sa pangarap at yan yung kwentong abroad namin. Ikaw, anong kwentong abroad mo?